Good evening. Tayo muna tayong, ay patanggal ng echo. Tayo muna tayong lahat. Magbabasa tayo ng Psalms 91. Yan. Magiging ano rin to, prayer and declaration. Psalms 91. Kung may Bible kayo, Psalms 91. Sabayin niyo ako sa Easy Worship, sa USB version. Yan. Psalms 91, verse 1, He who dwells in the shelter of the Most High will abide in the shadow of the Almighty. Verse 2, I will say of the Lord, my refuge and my fortress, and my God in whom I will trust. Verse 3, for He will deliver you from the snare of the fowler and from the deadly pestilence. Verse 4, He will cover you with His pinions or wings, feathers, and under His wings you will find refuge. In His faithfulness is a shield and a buckler. You will not fear the terror of the night, nor the arrow that flies by day, nor the pestilence that stalks in darkness, nor the destructions that waste at noonday. 1,000 may fall at your side, 10,000 at your right hand, but it will not come near you. You will only look with your eyes and see the recompense of the wicked. Because you have made the Lord your dwelling place, the Most High, who is my refuge, no evil shall be allowed to befall you, no plague come near your tent. For He will command His angels concerning you to guard you in all your ways. On their hands they will bear you up, lest you strike your foot against a stone. You will tread on the lion and the young lion and the serpent you will trample underfoot. Because he holds fast to me in love, I will deliver him, I will protect him, because he knows my name. When he calls to me, I will answer him. I will be with him in trouble, I will rescue him and honor him. With long life, I will satisfy him and show him my salvation. May the Lord bless the reading of His Word. Let's pray. Father, we thank you po, Panginoon, sa oras. Salamat sa pagkakataon na makapag-aral lang yung mga salita. And Lord, tonight we ask for your presence to speak to us, Lord, and help us to understand the Holy Spirit. Illuminate your words about isa at maranasan namin maunawaan ito ang mga pag-aaral na namin yung gabi, Panginoon, na magiging prayer life din namin, Panginoon. Itong prayer chapter ng Psalms 91. Salamat din, Lord, sa understanding, Panginoon, na maintindihan namin ang lahat ng mga ito, Panginoon, ma-apply namin sa aming buhay, Panginoon. Yung katotohanan ng yung mga salita na magbibigay sa amin, Panginoon, ng kalakasan ng aming pananampalataya sa iyo, Panginoon, at lalong magiging malalim aming relasyon at pag-ibig sa inyo, Panginoon. Pagpalain mo lahat ng narito at mga nasa online, Lord, and we pray na personal ka pang mangusap sa bawat isa. Hinalagay po namin, Panginoon, sa inyong kamay ang bawat isa, Lord, na patuloy mo kaming panghawakan, Panginoon, at cover na banal dugo ni Jesus ang aming pandinig, ang aming puso at isipan, ang aming buhay, para sa aming pakikinig ng iyong mga salita ay hindi po ito manakaw ng diablo sa pangalan ni Jesus, and pinapakover namin na banal dugo ni Jesus ang lahat-lahat sa amin, Panginoon, upang matanggap namin ang iyong mga salita ng may pananampalataya at pagkagalakan na ma-apply ito sa aming buhay, Lord. Maraming salamat po sa biyaya at pagpapala mo at patuloy namin tinataas, Panginoon, ang lahat-lahat ng ito sa iyo at maganap po ang iyong kalooban sa aming lahat sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po tayo. Yan, ang topic po natin sa gabing ito ay tungkol sa the safe place of the surrendered. Since nakatim tayo ng a surrendered heart, a generous life, sa Sunday, pag-aaralan natin yon. Pero this Wednesday, tayo po ay mag-aaral tungkol sa safe place ng mga taong sumurrender or sumuko na sa Panginoon. Okay, sa buong Psalms 91, binasa natin siya. And makikita natin dito yung tatlong P na ginagawa ng Panginoon sa mga taong nakasumusuko or nagtitiwala, inilalagay yung pagtitiwala nila sa Panginoon. So, umpisa na natin. Number 1, God's protection for those who dwell in Him. Yun yung verse 1, di ba? He who dwells in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. Hanggang verse 4. So, makikita natin yung protection ng Panginoon sa mga taong nagdidwell or nananahan sa presensya niya. So, meaning, ang pagdwell or pagnaan sa presensya ng Diyos o yung choice mo na pipiliin mong manahan sa presensya niya, mararanasan natin yung security kung tawagin. And tandaan niyo po, all security begins with staying close to God. Amen? Ang lahat ng seguridad sa buong bundong to, matatagpuan mo lang yan kapag tayo ay may relasyon sa Diyos. Ang daming pangako ng mundong to when it comes to finances, yung mga insurance companies, yung mga bangko na nagbibigay ng mga promises, government na ng mga politiko na nagbibigay ng mga promises and so on.
Pero ang totoong security lang talaga ay nasa Panginoon. Amen? Pwede kang sabihan ng mga pangako ng security, ng isang security guard, or ng mga police, o ng mga relasyon, regalo, salapi, at kung ano pa. Pero ang totoong security ay galing lang sa Panginoon talaga. Amen po? Bakit daw may protection sa mga taong nananahan sa presensya ng Diyos? Una, because merong tinatawag na the place of safety sa presence ni Lord. Amen? Sabi nung, saan daw yon? Under the shadow of His wings or under His shadow. Sa tabernacle ni Moses, hindi kasi nakakapasok ang kahit sino sa Ark of the Covenant. So, ang Ark of the Covenant ay nasa pinaka-most holy place ng tabernacle, ng tent, during the time ni Moses. So, ang nakakapasok lang doon, high priest lang once a year. However, during the time ni David, wala nang tabernacle kasi na gano'n na kompleto pa lahat ng materials. Ang tabernacle that time ay tent lang. At ang tanging nasa loob lang, yung Ark of the Covenant kagad. Ibig sabihin, yung tent ni David, pagpasok niya doon, Ark of the Covenant na kagad. Tapos, ang bintana nun, meron sa kisame, meron sa gilid. Pero usually, nasa kisame, yun yung tumatama na liwanag ng araw, papunta dun sa Ark of the Covenant. So, di ba yung Ark of the Covenant, meron siyang angel na yung pakpak magkasalubong. So, ang nangyayari, yung wings ng angel, pag tumama yung sunlight dun sa wings ng angel, nagpo-form siya ng shadow dun sa sahig. And si David, nagpe-pray siya dun sa harapan ng Ark of the Covenant, dun mismo sa may shadow ng wings. Kaya yung Psalms 91, literal yan, na nagpe-pray si David sa harapan ng Ark of the Covenant, under the shadow of His wings. Naiintindihan niyo po? Nagigets niyo? So kaya sinabi ni David, He who dwells in the secret place, one-on-one kayo ni Lord, dun lang sa secret place of the Most High, shall abide, mananahan ka dun sa shadow of the Almighty. Makikita natin dito na yung secret place is yung nearness natin sa Diyos. Yung pagiging malapit natin sa Panginoon. It is fellowship. It is trust, yung pagtitiwala natin sa Diyos. Kaya pag wala tayong secret place kung tawagin, or wala tayong personal na pakikipag-ugnayan sa Panginoon, walang relationship na totoo sa Diyos. Again, ang intimacy with God, nangyayari lang yan kapag meron kang secret place. Yung secret place na to, ito yung alam mong close ka sa Diyos. Alam mong malapit ka, kilala mo ang Diyos, at kilalang-kilala ka rin niya. Amen? Sabi nga Psalms 27 verse 5, sabi rin ni David, For He will hide me in His shelter in the day of trouble, He will conceal me. Imagine, no? Under the cover of His tent, He will lift me up high upon a rock. Yung promise ng Panginoon sa buhay ni David, at lagi niya na-experience yun, na in the day of trouble, lagi siyang iingatan ng Diyos. Merong place of safety si David, at kahit sino man sa atin ang titiwala sa Panginoon, may place of safety kung tayo ay mananahan sa presensya niya. Kaya ang totoong security nasa presence ni Lord. Amen? Number 2, the person of safety. Sino yung person? Siyempre si Lord, who is our refuge. Sabi niya sa verse 2, I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress, my God, in Him I will trust. Diba? Sa Proverbs 18:10, sinabi doon, that the name of the Lord is a strong tower, the righteous run into it and are safe. Diba? Bakit daw strong tower ang Diyos? Well, pag nandun ka sa strong tower, literally, nasa baba yung kalaban mo, hindi ka nila maaabot. Basta-basta. In short, safe ka dun sa strong tower na yon. And that's the Lord. When He is our refuge, He is our person of safety. At pag sinabi mong siya yung kanlungan mo, siya yung shelter mo, siya yung fortress mo, siya yung magpoprotekta sa'yo pag nasa loob ka niya. Again, the safest place in the whole universe is in the presence and will of God. Amen? Pag nasa presensya ka ng Diyos, ingat ng Kanya. Pag wala ka sa presensya, wala. Ganon ka delikado pag wala yung presensya ng Diyos sa'yo. Meron isang babae. Actually, banda sila sa Amerika. Noon pa to, nung araw pa to. At bago sila umalis, nung mga kabanda niya, yung nanay niya, sabi sa kanya, Anak, may the Lord go with you. Sabi niya gano'n. And sabi ng babae, kung kasya siya sa trunk, doon na lang siya. So, umalis sila. At wala pang ilang oras,
na aksidente yung sasakyan nila. Patay silang lahat, yuping-yupi yung sasakyan. At ang tanging naging safe yung trunk na merong laman na tray ng itlog. Na ni isang itlog wala nabasag. Pero patay silang lahat sa aksidente. Kasi nandun si Lord. Diba? So, ganun kahalaga yung protection ng presence ng Diyos. When the person of safety, the Lord is your refuge, ay kasakasama mo, kahit sa ka magpunta, iingatan at iingatan ka ni Lord. Amen? May testify ako sa inyo. Nung 2000, ano bang date yun? 2016. Wala pang proper nun. So, nagba-Bible school kami ni Bishop sa Novaliches. And on the way sa Novaliches, na dumaan na ako sa MCX, ako yung driver. Ang gamit namin yung Suzuki Celerio niya na maliit. So, nag-drive akong ganyan. Pag daan namin sa MCX, paalabang kami. Biglang nag-flash sa mind ko yung aksidente. Na parang mabubunggo, mababangga, ganun. So, nireview ko lang. Sabi ko, in Jesus' name, Lord, cover us with your blood, sabi ko ganun. Samahan nyo kami sa biyahe namin. Bandang expressway na, nasa fast lane pa ako yun. Kasi bagong driver lang ako nun. Medyo, nag-120 pa ako sa fast lane. Express. Tapos, nasa bandang malapit na kami magsukat, exit. Biglang yung nasa harapan ko, nasa harapan ng Mazda 2 Montero, nag-full brake yung Montero, nag-full brake yung Mazda 2. Hindi ako nakapag-full brake. Nalimutan ko mag-handbrake. Nag-full brake ako. Too late na kasi 80 yung takbo ko. Nabangga ako dun sa Mazda 2. As in, boost! Ganun yung tunog niya. Parang may nabasag. And kasama ko sa harapan, sa passenger seat si Papa, si Bishop. Tapos, wala naman pumutog na airbags. Di naman siya gumanon. Pero, alam ko, basag talaga yung harapan namin. Kasi, yung tunog hazard kaming dalawa nung Mazda 2. Tandaan niyo po, ang Mazda 2 ay Japan. Di ba? Bakal na bakal yun. Ang Suzuki Celerio ay China. Ano lang yun? Yero lang yun. So, nung nakita ko yung sasakyan niya, Mazda 2, yuping-yupi yung likod niya, tapos umangat na yung trunk, ayaw na masara. Yung hiya ako kasi kung ganun yung kanya, ano pa kaya yung harapan nung kay Papa, nung Suzuki Celerio. So, labas akong ganun. Paglabas kong ganun, tinignan ko kagad, napakamot ako sa ulo dun sa kanya. Siya rin, kamot din siya sa ulo. Pero nung tinignan ko yung kay Papa, tumabingi lang yung plate number, tas buong buo siya. Tas tumusok lang yung tambucho ng Mazda 2. May butas lang sa harapan ng pinaka-muffler niya. Tapos, yung muffler niya tumusok doon. So, may butas lang. Pero buo pa rin. Tapos sabi ko, ganun, paano nangyari to? Paano nangyari? Parang sumuot kami doon sa likod ng Mazda 2. Paano nangyari yun na sobrang tibay ng bakal ng Mazda 2? Tapos kaming Celerio, plastic nga lang. So, ganun mag-ingat ang Diyos. Ganun kagaling. Nung nangyari yung araw na yon, doon ko nakita yung protection ng Diyos. Yung pag-iingat ng Panginoon lalo. Na parang kung wala si Lord, hindi namin kasama ang Panginoon, baka wala na kami noon that time. Pero salamat sa pag-iingat ng Diyos. Ganon mag-ingat ang Panginoon kapag kasama mo siya, kahit saan ka magpunta. Amen? Number 3, letter C. The promise of safety. Ano yung promise? Sa verse 3, sabi doon, and 4, for He will rescue you from every trap and protect you from deadly disease. He will cover you with His feathers. He will shelter you with His wings. His faithful promises are your armor and protection. Amen? Napaka-amazing yung part na yan. God protects from traps, from dangers, and even hidden attacks. Alam nyo, I can testify everything na ginawa ng pag-iingat ng Diyos sa buhay natin at sa mga nangyari sa nakalipas. Pero ganoon talaga magprotekta ang Diyos. Mag-iingat at mag-iingat siya. There was one night, natulog kami, nung umaga, Sabado, mali pala, Sunday o morning, nagplansya ako ng polo. 2023,
2023, 2 years ago. Nagplansya ako ng polo para, kasi Sunday, so nagpaplansya ako ng polo para sa pang-preach. At Sunday morning yun bago kami pumunta dito sa church. Tapos, habang nagpaplansya ako, nalimutan ko palang tanggalin yung saksakan. Okay? Bukas pa rin yung plancha, nakapatong lang. Alam niyo yung pagplancha nakapatong lang, yung, di ba flat iron. Pinatong ko lang, tinayo ko lang siyang ganon. So, in short, hindi siya nakaplat sa sa planchahan. And that time, umalis kami ng bahay, pumunta kami dito sa church noon, bukas pa rin yung plancha sa bahay. Umuwi kami dun sa bahay nung hapon na, after ng gawain, bukas pa rin yung plancha sa bahay. Nakatayo pa rin yung plancha. Natulog na kami nung gabi, kinaumagahan Monday, paggising ko, papunta akong barangay, nakakita ko, sobrang init na ng plancha. Pero, mainit lang siya. Ibig sabihin, 24 hours na siyang nakabukas. Sa ibang sa ibang case nun, di ba? Alam na, sunog na kagad. Pero, grabe yung protection ng Diyos. Even yung mga, kaya tinawag na traps or hidden attacks. Dahil unaware ka, hindi mo alam, nalimutan ko kasi. Pero may pag-iingat pa rin ang Diyos. Amen? Totoong nangyari yun, Kaya, kitang-kita namin kung paano mag-ingat palagi ang Diyos. Yung sinasabi ng yung mga biro ng mga nasa Facebook na palakasan lang talaga ng angel yan. Yung mga bata, sina Shemi, sina Kaya, palakasan talaga ng angel. Talaga, grabe mag-ingat ang Diyos. Yung mga akala mo sobrang sakit na sana nung pakiramdam, nung pagbagsak, paguntog, o kung ano pa man. Pero laging nag-iingat palagi ang Diyos kasi. Even nung time na na-aksidente ako sa motor, muntik na ako nun sa bus, pero ganun lagi magprotekta ang Diyos. Pag alam mong meron kang malapit or close intimacy, relationship, closeness, fellowship with God. Amen po? Meron tayong refuge and fortress, and that's the Lord. At kapag meron tayong protection na galing sa Kanya, He will protect us sa kahit anong klase ng atake ng kaaway sa buhay natin. Gaya ng isang manok, alam niyo yung mga manok? Di ba? Yung mga sisiw, pag mga natatakot ang mga sisiw, ang ginagawa ng nanay, inaangat na lang yung pakpak niya. Tapos tatago yung mga sisiw doon. And ganoon na sila kapalagay, kampante. May kapayapaan yung mga sisiw. Bakit? Kasi nandun na yung presence ng nanay nila. Ganon din sa atin na kaya tayo may kapayapaan, may protection palagi ang Diyos sa atin. Kasi nandun yung presence niya sa buhay natin. Amen? Diba? So kaya gusto ng Diyos, lumapit ka sa Kanya. He who dwells in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. Yung shadow of His wings, yung pakpak ng Diyos, iingatan ka niya doon. Yung presence niya ang mag-iingat sa atin palagi. Amen? Number 2, pangalawang P, God's peace in the midst of danger. Meron tayong safe place pag tayo ay sumurrender sa Panginoon. Pag sumuko tayo sa presence niya, nagtiwala tayo sa Kanya, poprotektahan ka niya. But, aside from that, meron ka ring peace. Amen? Bakit daw? Sabi sa verse 5, yung verse 5 to 10, binasa natin kanina, makikita na doon na hindi ka matatakot. Bakit daw? Kasi meron tayong presence ni Lord na nag-iingat sa atin. At the same time, yung kapayapaan niya na even in the midst of danger, hindi ka para mag-alala. Bakit daw? God does not promise a danger-free life, but a fear-free life. Sabihin nga natin yon, fear-free life. Di ba? Meron tayong Diyos na nangako na pwede kang mabuhay ng malaya sa takot. Amen? Hindi tayo pinangakuan ng Diyos na hindi ka may in danger. Pwede magkaroon ng danger sa paligid. Pero, pwede kang hindi matakot kahit pa may danger na sa paligid mo. Okay? Pag-aralan natin. Sabi nga sa verse 5, hindi ka matatakot. No fear of the unseen. Sabi doon, do not be afraid of the terrors of the night, nor the arrow that flies in the day. Do not dread the disease that stalks in darkness, nor the disaster that strikes at midday. Pansinin nyo, merong midday or noontime, merong morning, merong or day, merong night or gabi. Papansin nyo, kahit anong oras, hindi ka para matakot. Amen?
Kasi nandun yung protection ng Diyos. Whether night terrors, araw by the day, pestilence, or darkness, mas greater pa rin ang Diyos natin. Amen? God is greater than all. Amen? Kaya ang pangako ni Lord sa Isaiah 41:10, like verse ko yan, "Fear not, for I am with you." Hindi ka para matakot, kasama kita. Do not be not dismayed, for I am your God. I will strengthen you. I will help you. I will uphold you with my righteous right hand. So hindi ka para matakot, kasama mo ang Diyos. Amen? Dumaan man tayo sa kahit anong sitwasyon sa buhay natin, whether iyan ay madilim, o umaga, o tanghali, o anumang sitwasyon sa buhay. Ibig sabihin, sa bawat season, sa bawat panahon, sa bawat oras, hindi ka para matakot dahil kasama mo ang Diyos. Amen? Pangalawa, God's faithfulness amidst disaster. Ano yung sabi ng verse 7? "Though 1,000 fall at your side, though 10,000 are dying around you, these evils will not touch you." Ganda-ganda nun. Sa madaling sabi, kahit nakikita mo na marami nang namamatay, napapahamak, marami nang nasisira ang kanilang mga buhay and so on dahil sa mga pagsubok at dahil sa kasamaan ng mundong to, sabi ni Lord, these evils, etong mga kasamaan na to, will not come near you. It will not touch you. Just open your eyes and see how the wicked are punished. Nakaka-amaze yun na dahil tapat ang Diyos, hindi ka niya hayaan na mapahamak. Amen? At sa katapatan niya, mawi-witness mo mismo na na magbibigay ng justice ang Diyos. Magbibigay siya ng punishment sa mga taong masasama. Kaya nga, nung binabasa ko yan, inaaral ko yung chapter 91, kino-confess ko na, Lord, ikaw po ang magbigay talaga ng justice sa Pilipinas. Lahat ng mga nagnakaw ng pondo ng bayan, lahat ng mga nangurakot, Lord, ikaw po ang magbigay ng justice, ng righteous governments, ng maayos, Panginoon, na justice. Especially, magkaroon talaga ng turning point itong Pilipinas na lumago na talaga tayo. Mapagpahal na talaga yung bansa natin. Pag naglaho lahat sila. Minsan parang gusto ko na rin i-wish yung wish ni Karen, ni KD. No? Sana mamatay na doon lahat ng korap. Pero grabe yun, no? Isipin nyo nga naman, pag nalinis talaga ang Pilipinas sa korupsyon, uunlad at uunlad ang bayan natin. Tandaan nyo, ang Pilipinas lang sa buong Asia, ang Pilipinas lang na ang lahat ng klase ng resources ay available sa buong bansa natin. Sa ibang bansa na mayayaman sa Asia, meron lang sila mga focus na kayari minerals lang, or mining lang, or mga resources sa isda, resources sa bigas, resources sa ganito. Pero tayo sa Pilipinas, kompleto tayo. Corrupt lang talaga ang mga nasa leadership. Pero kung malilinis, Lord, bigyan mo po ng justice tong bansa namin. Pinagpe-pray ko yun kanina habang naaral ka rin. Pero hindi ka maaapektuhan doon. Yun yung balikan nyo yung sa time ng Exodus. May 10 salot, di ba? Sa Egypt. Naapektuhan ba ang Israelita? Hindi. Bakit? Nasaan sila? Nasa Goshen sila. Yung Goshen, part siya ng Egypt, pero never silang naapektuhan sa 10 plagues. Kasi yun yung talagang literal na sinasabi ni Lord, these evils will not touch you. They will not come near you. Yung mga masasamang bagay na yan na pwedeng maganap sa atin. Kasi tayo ay nasa under ng protection ng Diyos. So, makita mo man yung dami ng mga pagsubok, mga problema na dumarating sa bansa natin, sa paligid mo, meron ka pa ring peace na galing sa Diyos. Hindi ka para matakot. Bakit? Tapat ang Diyos. Amen? Pangatlo, safety in God's dwellings. Bakit daw? Sabi ng verse 9, if you make the Lord your refuge, if you make the Most High your shelter, no evil will conquer you, no plague will come near your home. Ang sarap. Ang sarap i-claim niyan. Sa King James, ang ganda eh. Because you have made the Lord, who is my refuge, even the Most High, your dwelling place. Di ba? Dahil pinili mo
na si Lord yung maging refuge mo, siya yung maging shelter mo, siya yung maging dwelling place mo. Ibig sabihin ng dwelling place, ano ba yung dwelling place? Kung saan ka tumitira, saan ka nananahan. Dahil lagi kang nananahan sa presensya ng Diyos. Hindi ka ipapahamak ng Diyos. Hindi niya hayaan na yung mga masasama ay matalo ka. Hindi niya hayaan na lahat ng mga salot or mga plagues na yan ay mapalapit sa tahanan mo. Ganon yung protection na kayang gawin ng Diyos. Yung pag-iingat ng Panginoon pag pinili natin siya as our dwelling place. Amen? Gaya yan ng bagyo. Nakailang bagyo na tayo, di ba? Yung tinatawag na kapayapaan dyan ng Diyos sa atin, doon sa sentro, sa pinakamata ng bagyo. Sa pinakamata ng bagyo, anong meron? Walang bagyo. Di ba? Tahimik dun sa kalmado dun sa pinaka-eye. Meaning to say, kahit ang bumabagyo na sa paligid, pero dahil nasa mata ka ng bagyo, walang nangyayari sa'yo. Ganon din sa presence ng Diyos. Kahit saan mag-move yung bagyo, yung paligid mo lang ang naapektuhan, pero ikaw, may kapayapaan ka sa presensya ng Diyos. Amen? So kaya ganun ang ang care sa atin ng Diyos. Ganun yung protection sa atin ng Panginoon. Ganun yung kapayapaan na binibigay sa atin ng Diyos. Pangatlo, God's personal care and powerful deliverance. Tuloy natin yung verse. Sabi nga, God doesn't send protection from a distance. He is actively involved. Di ba? Amen po? Naiintindihan niyo yun? Hindi si Lord yung yung parang, sige, Ed, sige, punta ka sa ganon. Papadala ko na lang yung protection mo doon. Pero wala ako doon. Hindi siya ganon. Pag nangako si Lord, sige Ed, punta ka sa ganitong lugar, kasama mo ko doon. Actively involved. Kasama natin ang Panginoon kahit saan tayo magpunta. Amen? Yun yung masarap na promise doon. Kahit nasan ka, hindi yung parang alam niyo yung mga napapalood na palabas na yung mga fairies or mga power lang binibigay, pero wala naman yung nagbigay ng power doon. Kundi si Lord, magbibigay siya ng power, oo, pero yung presence niya mismo yung power na kasama mo. Diba? Kaya mas masarap yung pangako ng Diyos. Amen? Bakit? Personal yung care and deliverance na bibigay ng Panginoon sa atin. Bakit daw? Parang personal? Grabing personal. Verse 11, sabi doon, angels assigned to guard you. O, di ba? Verse 11, for He will order His angels. King James, He will charge His angels. He will order His angels to protect you wherever you go. Sarap, no? May protection kahit saan ka magpunta. They will hold you up with their hands so you won't even hurt your foot on a stone. Although ginamit siya ni Satan kay Jesus nung tinetempt niya si Jesus. Pero literal na literal, poprotektahan ka talaga ng Diyos. Bakit? Ipapadala niya mismo yung mga anghel niya. At nakakatawa naman, praise God, hindi lang yung mga anghel, siya mismo nandun kasama natin. Kaya sa Hebrews chapter 1 verse 14, ang ganda The Lord sabi nga, are they not ministering angels sent for the redeemed? Sa Hebrews 1:14, sa inyo na lang. Pinadala ng Panginoon yung mga anghel to minister sa ating mga tinubos. At dahil tinubos na tayo, kasama na natin ang Panginoon. Sabi nga, God commands His angels concerning you. They bear you up and prevent disaster. Kaya kapag meron akong authority na galing sa Panginoon, ako pag nagpe-pray ako sa bagyo, ganito yung prayer ko. Personal Ang inuutusan ko, hindi yung bagyo lang, kundi yung anghel na naka-assign dun sa bagyo. Na tumigil ka na. Tama na yan, tigil ka na. Kasi yung authority na meron tayo sa pangalan ni Jesus, susunod din yung mga anghel na yun, na may hawak ng mga bagyo na yan. Ang Diyos, nagpapadala siya ng mga disaster, pero may mga anghel na kasama yun. Basahin nyo lang sa Bible, Sodom at Gomorrah, bakit umulan ng brimstones? Fire and brimstones. Bakit sinunog ng Panginoon yung thank you, yung buong Sodom at Gomorrah? Sino pinadala niya? Yung dalawang anghel. Kaya malaki ang role ng angels
sa ating mga tinubos or sa ating mga may pananampalataya sa Panginoon. Bakit? Kasi papadala at papadala. Ibig sabihin, each one, may inassign talaga ang Diyos sa atin. Kaya lagi niyong pagpe-pray yun, na Lord, yung mga naka-assign na anghel sa akin, 24/7 yung silang pabantayan yung bahay ko, yung pamilya ko, yung properties, and so on and so forth. Amen? Next, victory over spiritual and physical threats. Ano nangyari sa verse 13? Sabi doon, you will trample upon lions and cobras. Alam niyo ibig sabihin trample or tread sa King James? You will crush fierce lions and serpents under your foot. Grabe yun. No? Kung literal yan, ibig sabihin kahit anong atake ng leon o ng mga ahas o serpents or cobras pa yan, kung literal, tatapakan mo lang sila under your foot. Well, spiritual yan, symbolical yan. Treading lions or trampling them and serpents symbolizes triumph over danger and the enemy's schemes. Kaya si Paul sa Romans, binanggit niya sa verse 6, chapter 16:20, and the God of peace will crush Satan under your feet. Shortly, the grace of our Lord Jesus Christ be with you. Amen. Tinatapakan lang natin si Satan sa ating mga paa. We are crushing the works of the enemy under our feet. Amen? Kaya pag nagre-rebuke nga tayo, ang rebuke natin, tinatapakan natin. Diba? In the name of Jesus, we destroy the works of the enemy. Dinudurog namin ang ulo ng ahas sa pangalan ni Jesus. Diba? We crush them under our feet. Bakit? Hanggang doon na lang siya kasi. Dahil meron kang authority na galing sa Panginoon. Kaya lang nagiging talo na ng maraming Kristiyano, hindi ginagamit yung authority. At the same time, hindi alam yung authority. Pangatlo, ito nakakatawa to. Merong eightfold promise si Lord sa mga umiibig sa Kanya. Mahal mo ba si Lord? Kayo pong mga nasa online, mahal niyo ba si Lord? Ito yung promise ni Lord. Basahin natin. Verse 14 to 16. Because He has set His love upon me, therefore I will deliver Him. I will set Him on high. Because He has known my name, He shall call upon me, and I will answer him. I will be with him in trouble. I will deliver him and honor him. With long life, I will satisfy him and show him my salvation. Grabe, no? Dahil minahal mo si Lord. Dahil umiibig ka sa Panginoon. Ito yung promise niya. Number 1, I will deliver him. Meron ka bang pagsubok, pinagdadaanan ngayon? God will deliver you. You will experience deliverance, salvation. Ano pa? I will protect him. May protection. Dahil iniibig mo ko, poprotektahan kita. I will answer him. Pag tumawag ka sa pangalan ko, I will answer you, sabi ni Lord. May trouble ka ba? I will be with you. I will be with him in trouble. Mayroon kang pinagdadaanan, may battles ka ngayon, I will rescue you. And ano pa? And will honor him, sabi ni Lord. Praise God. Yung i-honor ka ng Panginoon, malaking bagay yun. Promotion yun. Galing sa Kanya. With long life, I will satisfy Him. Nakaka-amaze yun. Mahaba nga yung buhay mo, pero satisfied life siya. Hindi yung long life na parang walang kabuhay-buhay. But I will show Him my salvation. Eightfold promises ng Panginoon sa mga taong umiibig sa Kanya. When you set your love for Him, gagawin niya yan sa buhay ng mga umiibig sa Kanya. Amen po? Kaya nga si Paul sa Romans 8:28, di ba? For God works all together for good. For we know that all things work together for good. To those who are called according to His purpose. At to those who love the Lord and who are called according to His purpose. Bago yung called, meron mo ng to those who love the Lord. Again, Romans 8:28, and we know that all things work together for our good to those who love the Lord and are called according to His purpose. Pag umiibig ka sa Panginoon, ano man yung nangyayari sa buhay mo, it will only work for your good. Amen? Kasi mahal mo ang Panginoon. Kasi gagawin niya yung mga yan. May pagsubok, He will deliver. May danger, He will protect. May prayer ka, He will answer. May trouble ka, He will be with you. Akala mo, talunan ka na, parang hopeless na, He will rescue you. And He will honor you. He will promote you. He will bless you.
With long life, isasatisfy ka ni Lord. Bibigyan ka niya ng kaligtasan. Amen? Yan yung itsura ng tatay, tsaka mag-ama. Ayan, yung magkahawak na mag-ama. Bilang bata, ano yung security ng isang anak? Mga bata rin naman kayo, di ba? Pag hawak mo yung kamay ng magulang mo, safe, no? Safe na safe yung pakaramdam. Bilang bata. Tapos parang at ease yung galaw mo bilang isang bata, pag nasa paligid yung presence, pag nakita mo yung nanay mo, di ba? Kasi ganun yung protection ng Diyos. Yung presence ng Diyos. Kaya nga, pag present ang presence ng Diyos, ganun ka na lang at ease, kalmado, may kapayapaan, kasi alam mong kasama mo ang Diyos. Amen? Kaya again, ang Psalms 91 is not merely a chapter to read. It is a life to live. Amen? Its blessing belongs to those who dwell in God's presence, to those who trust in God's protection, and to those who walk in God's promises. Begin today to dwell in the presence of God daily. Kahit saan ka magpunta, manahan ka, isama mo palagi yung presence ng Lord. Magtiwala ka sa protection niya, iingatan at iingatan ka ng Panginoon. And walk in God's promises. Na-realize ko nga yan Nung nag-aaral na sa Shemi, meron palang ganun talagang pag-aalala. Yung pag pumasok na yung bata, sinatid mo sa school, tas iiwanan mo na doon. Di ba parang biglang may part na, kamusta kaya yung anak ko doon? Yeah. Parang may ganong alala bilang magulang. Parang, kamusta kaya? Pero dahil alam mong yung school ay safe place para sa bata, nandun naman yung teacher niya rin. Kaya pag inaatid ko siya dati, hindi ko siya iiwanan hanggat wala yung teacher niya. Kasi yung teacher niya, yung nagsisilbing safe presence para sa bata na estudyante. So may part na pag umuwi ka na, medyo mapapaisip ka syempre kung kamusta yung bata doon. Pero ganun din yung pagtitiwala sa Diyos. Whether you see it or not, dahil alam mong kasama siya ng Panginoon, nandun yung pag-iingat at protection ng Diyos. Amen? So kaya, mapalad ang mga taong nagtitiwala sa Panginoon, nananahan sa presensya niya. Kaya yung verse 1 na, He who dwells, yun din He who dwells, sa sino mang manahan. Piliin natin everyday to dwell in His presence, receive His protection, and His promises sa buhay natin. Lalakad ka ng matagumpay. Amen? Let's pray. Father, we thank you po sa simplicity ng mensahe mo about sa Psalms 91. And we surrender to you, Lord. We trust in your promises. We trust, Lord, na ikaw po ang siyang nagpoprotekta palagi sa aming buhay. And thank you, Lord, simula nung taong ito, January pa lang hanggang ngayon, you have been our guide, you have been our protector, you have protected us, you have rescued and delivered us, Lord, sa mga kinaharap namin mga pagsubok. And you have rescued us, Lord, sa mga impossible situations. For nothing is impossible with you. And that's why, Lord, kami po ay sama-sama na nagpupurit, nagpapasalamat, dinadakila ang pangalan mo. At kami po ay nagpapakumbaba, Panginoon, na wala kaming magagawa kung wala ka sa aming buhay. Kaya naman, Lord, we recognize and we acknowledge your presence. And we always want to be with you. Gaya rin ng prayer ni Moses, Lord, kung di mo kami sasamahan, ay hindi nila kami pupunta at di kami alis sa presence mo. Kaya Lord, saan man kami magpunta, ano man ang aming mga gawin, ay samahan mo po kami palagi. Yung pangako mo, Lord, that the Holy Spirit will be with us and will be in us forever. Salamat, Lord, dahil kasama ka namin palagi sa pamamagitan ng banal mong Espiritu. And Holy Spirit, never leave us nor forsake us. And thank you, Lord, for your power to comfort and encourage us, to build us up, to give us peace, to give us joy in your presence. And maraming salamat po, Panginoon, dahil nangako ka po that you will protect us, you will give us peace, you will give us your personal care so that we can be victorious, Panginoon, sa buhay na to. And Lord, tulungan mo kami na lalo pa namin palaguin ang aming pag-ibig sa iyo. That we will always grow in love with you. And Lord, I pray na habang iniibig ka namin, ay lalo namin na-experience yung mga pangako mo sa aming mga buhay. And thank you, Lord, for your power, for your words, Lord, that will transform us and to
to change us, Lord, from glory to glory to become like Jesus. Salamat, Lord, dahil patuloy mo kami tuturuan na lagi magtiwala sa iyo at ingatan mo rin, Panginoon, ang aming mga buhay, ang aming mga mahal sa buhay. Lord, right now, we are asking, Lord, na yung presensya mo po ay lagi kaming samahan, ang aming pamilya, ang lahat ng properties and possession namin, ang lahat-lahat ng gawa ng aming kamay ay samahan mo po palagi ng presensya mo. At ang influencer rin namin, Panginoon, sino man na makasalumuhan namin, tulungan mo kami, Panginoon, na maging matapang kami, na mabahagi ang iyong mga salita sa buhay nila, Panginoon. Tonight, Lord, we bless your name. We glorify your name, Lord. Pagpalain mo po ang lahat na naglagak ng oras sa pakikinig ng iyong mga salita, nandito at sa online, Panginoon. At ang mga panalangin din namin, Lord, na personal ay iyong dinggin sa pangalan ng Jesus. Pagpalain mo, Lord, ang lahat na nanonood din sa online ngayon at mga manonood pa mamaya, i-bless mo po ang kanilang mga buhay at kanilang pamilya at ingatan sila sa lahat ng oras, Lord. I-bless mo rin, Lord, at pagpalain, Lord, ang buong Sandalite Ministries Incorporated, ang lahat ng mga kapastoran, kamanggagawa at kapatiran namin, even, Lord, yung lahat na magaganap for this whole month, Panginoon. We pray, Lord, yung victory, Lord, na mga gagawin namin mga gawain, especially sa mga gawain, Panginoon, ng linggo, yung Christmas party rin, Lord, inilalapit namin sa iyo this Sunday na maging matagumpay at mapagpala sa bawat isa. We also pray, Lord, yung mga simbang gabi na magaganap mula sa December 16 hanggang 24, Lord, ay patuloy mo ito yung pagpalain at maging opportunity po namin ito para makapag-invite ng mga tao, Panginoon, na makakasama namin na magkaroon ng kaligtasan, magkaroon ng kagalakan sa presensya mo, magkaroon ng healing, Lord, kapayapaan sa presensya mo, Panginoon. And we pray, Lord, na gamitin mo po ang simbang gabi, Panginoon, para mas marami pang pamilya ang mapanalunan sa iyo, Panginoon. And maraming salamat, and Lord, sa pagpapala mo, Panginoon, sa buong buwan ng December at sa buong taong ito, Panginoon. You have been so good and so faithful, Panginoon, sa bawat isa. Kaya naman, Lord, dinadakila ka namin, salamatan at pagpalain mo rin ang aming mga buhay, Panginoon. Ingatan mo po, Lord, ang bawat isa. At Lord, we pray for healing sa mga nangangailangan din, Panginoon. Ano man mga problema sa kanilang sakit ng katawan o mula ulong at talampakan, we plead the blood of Jesus over our bodies, Lord. Let your presence, Lord, patuloy na banahan at ipunuin ang aming katawan ng kapangyarihan ng Diyos at pagalingin po ang aming lupang katawan sa pangalan ni Jesus. Lord, i-provide mo rin ang lahat ng mga needs namin, especially ang lahat ng mga gastusin para sa buwan ng December, Panginoon. Ikaw po ang provide. Be our provider, Lord, and you have been always our provider, Lord, from the beginning till the end, Lord. You will always be our great provider. Kaya i-provide mo po ang lahat ng mga needs namin for this month, Panginoon. At salamat din dahil ikaw po ang bibigay ng joy sa presensya mo at patuloy na turuan mo kami manahan palagi sa presensya mo, Panginoon. Ingatan mo rin kami, Lord, sa aming pagsamantalang pag-iwawalay mamaya at pag-uwi namin, i-cover niyo po kami by the dugo ng Jesus, makauwi kami ng safe and sound. At maraming salamat po sa kalooban mo na magaganap palagi sa aming buhay, Lord. And we thank you, Lord, for your words covered with your blood at ma-apply namin ito sa aming buhay, Lord. And maging personal prayer din namin palagi, Lord, yung Psalms 91. And we bless your name, we glorify your name, that your will be done in Jesus' name. Amen. Amen. Shalom, shalom.